Magandang araw, future LPTs. Kamusta? Sana nasa mabuting kalagayan pa rin kayo hanggang ngayon at patuloy pa rin sa ginagawang paghahanda para sa paparating na Board Licensure Examination for Professional Teachers. Handa ka na bang pumasa at maging isang top-notcher? Kung oo, paki-comment down below sa comment section ang inyong mga sagot gamit ang hashtag na papasa na magtatap pa at hashtag manifesting LPTQT. Ngayong araw, isa sa mga ituturo ko sa inyo ang pinaiksing tamang paraan sa pagsagot ng multiple choice test upang labis na mahasa ang inyong test taking skills at i-apply natin ito sa mga tanong na patuloy pa rin hanggang ngayon na nalilito, nagkakamali at pinagtatalunan ng karamihan kung ano nga ba talaga ang tamang sagot. Halina't panoorin, pakinggan at sabayan mo ang talakayan sa bidyong ito hanggang dulo kasi kaklaruhin ko ng masusi at masinsinan. Wala nang paligoy-ligoy pa, sisimulan ko na agad ang talakayan. Ang unang hakbang sa pagsagot ng multiple choice test ay read and analyze the question carefully. Basahin at unawain ng mabuti o maigi ang tanong kasi hindi mo ito masasagutan ng tama kung hindi mo ito binasa at nauunawaan. In matriarchal family, which family members plays the leading role model? Is this grandmother, mother, old sister, or aunt? Ano sa tingin nyo ang tamang sagot? Paki-comment down below sa comment section. Let's see kung makuha mo ang tamang sagot. Pagkatapos nating basahin at unawain ng tanong, ang pangalawang hakbang sa pagsagot ng multiple choice test ay look for the keywords or clue words. Hanapin ang keywords or clue words sa stem ng tanong kasi ito ang magbibigay daan para mahanap ang pinakatumpak na sagot. Ang keywords or clue words sa tanong na ito ay ang matriarchal family. Bigyang kahulugan ko muna kung ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng matriarchal family. Kapag sinabing matriarchal family, ito ay tumutukoy sa istruktura ng pamilya kung saan ang babae ang pinuno ng pamilya. Sa madaling salita, ito ay ang panganay o matandang babae sa mga miyembro ng pamilya. Pagkatapos nating mahanap ang clue words or keywords, ang pangatlong hakbang sa pagsagot ng multiple choice test ay anticipate correct answer. Sa madaling salita, kailangan mo munang sagutan sa iyong isipan kung ano nga ba ang maaaring maging tamang sagot. Huwag mo munang titingnan ang mga pagpipilian. Takpan mo muna ito. Pagkatapos mong i-anticipate ang posibleng maging tamang sagot, ang pang-apat na hakbang sa pagsagot ng multiple choice test ay eliminate distractors, kung saan mayroon tayong unang dalawa sa apat na pagpipilian na tatanggalin na sa tingin o alam natin na mali o hindi ito pwedeng maging tamang sagot kasi ito ay pampalito o pampagulo lamang. At para mayroon agad tayong 50% chance na makuha ang tamang sagot. At di ba sa totoong buhay, mas magaling tayong humanap ng mali kaysa sa tama. Kaya sa apat na pagpipilian, tatanggalin natin ang letter C at letter D. Kasi ang old sister at aunt ay hindi pwedeng maging tamang sagot base sa definisyon ng salitang matriarchal family. Ang matitira na lamang sa apat na pagpipilian ay ang letter A at letter B. Ito ba ay ang grandmother o mother? Going back, kapag sinabing matriarchal family, it means it is the eldest or elder female in the family member. Kaya ang tamang sagot sa tanong na ito ay ang letter A, grandmother. Kasi siya ang pinaka-eldest o elder female in the family member. Kung andyan si grandma ang nasusunod. If wala na po si grandma, we can answer mother na. Tandaan, kapag po walang grandmother sa choices, saka lang po isasagot si mother. Malinaw na po ba? Nakuha na po ba ang tamang paraan kung paano sagutan ang multiple choice type test? Again, step 1, read and analyze the question carefully. Step 2,
look for the keywords or clue words. Step 3, anticipate correct answer. Step 4, eliminate distractors. And last, step 5, choose the best answer. Napaliwanag ko na yan ng komprehensibo kung paano gagamitin. Kaya ngayon, gagamitin natin ito hanggang matapos ang ating talakayan. At ito rin ang gagamitin yung paraan sa pagsagot ng multiple choice type test sa araw ng inyong actual board examination for professional teacher kasi ito ay napaka-epektibo. Ang sunod na kaklaruhin ko naman ay ang tanong kung saan marami pa rin hanggang ngayon ang nalilito o nagkakamali. Lumabas na ang tanong na ito kaya ngayon bigyan ko ng linaw sa pamamagitan ng rationalization kasi maaaring ulitin ulit ito. What is the full name of Dr. Jose Rizal? Is this letter A, letter B, letter C, or letter D? Ano nga ba ang buong pangalan ni Dr. Jose Rizal? Ano sa tingin nyo ang tamang sagot? Paki-comment down below sa comment section. Let's see kung makuha mo ang tamang sagot. Ano muna ang keywords or clue words sa tanong na ito? Ang keywords or clue words ay ang full name of Dr. Jose Rizal. Hindi ba't alam natin na ang full name ni Dr. Jose Rizal ay Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Rialonda at ang mnemonic natin sa kanyang buong pangalan ay JPR Mar. Kaya sa apat na pagpipilian, tatanggalin natin ang letter C at letter D kasi obvious naman na hindi pwedeng maging tamang sagot. Ang matitira na lamang sa apat na pagpipilian ay ang letter A at letter B. Kung mapapansin nyo, halos pareho lang naman sila, di ba? Pero isa sa dalawang yan ay ang tamang sagot. Marami ang nalilito dito kung ano nga ba talaga ang tamang sagot. Kung protasyo ba na may letter C o protasyo ba na may letter S. Kasi kapag sinearch mo sa Google, ang unang lumalabas na full name ni Dr. Jose Rizal ay yung protasyo na may letter S. Pero mali po yan. Dahil ang tamang sagot ay letter A. It should be protasyo na may letter C. Because according to the PSA, the full name of popularly known as Jose Rizal is Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Rialonda. Malinaw na po ba? Ang sunod na kaklaruhin ko naman ay ang tanong kung saan hanggang ngayon ay hindi pa rin natatapos ang diskusyon. Lumabas ito kamakailan lamang at marami ang nalito o nagkamali sa tanong na ito. Kaya ngayon bibigyan ko ng linaw ang tanong na ito sa pamamagitan ng rationalization kasi baka ulitin ulit. Which of the following is natural and not a man-made? Is this rice terraces, Stonehenge, Taj Mahal, or Eiffel Tower? Ano sa tingin nyo ang tamang sagot? Paki-comment down below sa comment section. Let's see kung makuha mo. Ano muna ang keywords or clue words sa tanong na ito? Ang keywords or clue words sa tanong na ito ay ang natural and not a man-made. Bago natin masagutan ang katanungan na ito, let's define and differentiate first what is man-made and not a man-made. Kasi kapag alam natin ang kahulugan at pinagkaiba ng dalawang yan, ay makukuha natin ang tamang sagot. Kapag sinabing man-made things, ito yung mga bagay na gawa ng tao at hindi ng kalikasan. Ang mga halimbawa ng mga bagay na gawa ng tao ay ang mga kotse, tulay, bahay, ospital, damit, libro, smartphone, eroplano at marami pang iba. Samantala, kapag sinabi namang natural, not a man-made or non-man-made, ay ang mga bagay naman na matatagpuan sa kalikasan at hindi gawa ng tao. Ang mga halimbawa nito ay ang araw, buwan, bituin, langit, ulap, bato, bundok at marami pang iba. Ngayon alam na natin ang pinagkaiba ng man-made at not a man-made. Ngayon ang sunod natin gagawin ay ang mag-eliminate ng distractors kung saan
Sa apat na pagpipilian, mayroon agad tayong unang dalawa na tatanggalin kasi alam naman natin na ito ay pampalito o pampagulo lamang at hindi pwedeng tamang sagot. Ang unang dalawang tatanggalin natin sa pagpipilian ay ang letter C at letter D. Kasi obviously naman na ang Taj Mahal at Eiffel Tower ay man-made o gawa ng tao at hindi ito ang ating hinahanap. Ngayon, dalawa na lang ang natitira, ang letter A at letter B. Ito ba ay ang Rice Terraces o Stonehenge? Ang tamang sagot ay ang Rice Terraces. Kasi according to PRC, during oath taking, sinabi po ng speaker noon na ang Rice Terraces ay ang natural and not a man-made. That was confirmed by one of the BPT who made the exam during the oath taking last 2024. Rice terraces are not man-made in the sense that they are agricultural formations shaped by farmers over century to grow rice in hilly or mountainous areas. The other option, Stonehenge, Taj Mahal, and Eiffel Tower are architectural structures explicitly constructed by humans. Ang Banawe Rice Terraces ay natural, non-man-made, or not man-made. Hinulma o nirefine lang ang landscape ng bundok kaya mostly natural pa rin ito. Malinaw na po ba? Sana nasagot na ang inyong katanungan na ang natural at hindi man-made ay ang rice terraces at hindi ang Stonehenge. Kasi mismong speaker sa oath taking last 2024 ang nag-confirm ng tamang sagot. At kahit ano pang gawin natin, sila ang masusunod. Kaya kapag lumabas ulit ang tanong na ito sa board exam for professional teachers, particularly sa Gen Ed portion, yan ang isagot. Kung gusto mo na makakuha kaagad ng isang puntos out of 150 items. At tandaan, ang bawat puntos ay mahalaga, maaari ka nitong ipasa o gawing top notcher at pwede ka ring ibagsak kapag kumulang ka ng point something. Ang sunod na kaklaruhin ko naman ay ang tanong kung saan marami pa rin ang nalilito o nagkakamali. Lumabas na ang tanong na ito, kaya ngayon bibigyan ko ng linaw sa pamamagitan ng rationalization kasi maaaring ulitin ulit ito. Ano ang pinakamalakas magkonsumo ng kuryente? Ito ba ay TV set, ay washing machine, aircon, or refrigerator? Ano sa tingin nyo ang tamang sagot? Paki-comment down below sa comment section. Let's see kung makuha mo. Ano muna ang keywords or clue words sa tanong na ito? Ang keywords or clue words sa tanong na ito ay ang pinakamalakas magkonsumo ng kuryente. Mag-eliminate muna tayo ng unang dalawa sa apat na pagpipilian na hindi pwedeng maging tamang sagot kasi alam naman natin na ito ay pampagulo o pampalito lamang. Tatanggalin muna natin ang letter A at letter B, ang TV set at ang washing machine. Kasi alam naman natin na ang TV set at washing machine ay ang hindi pwedeng maging tamang sagot. Ang natitira na lang sa pagpipilian ay ang letter C at letter D. Ito ba ay ang aircon o refrigerator? Ang daming nagtatalo pa rin hanggang ngayon kung alin nga ba sa dalawa ang tamang sagot. May nagsasabing aircon at may nagsasabi rin na refrigerator. Pero ang tamang sagot sa katanungan na ito ay ang letter C, aircon or air conditioner.
kasi mas mataas ito magkonsumo ng kuryente kaysa sa refrigerator, TV sets at washing machine. Ito ang top 10 appliances na malakas magkonsumo ng kuryente sa inyong bahay. Air conditioner ang nangunguna, ikalima lamang ang refrigerator, pang-anim naman ang TV sets at ikapito naman ang washing machine. Malinaw na po ba? Ang sunod na kaklaruhin ko naman ay ang tanong kung saan marami pa rin ang nalilito o nagkakamali. Lumabas na ang tanong na ito, kaya ngayon bibigyan ko ng linaw sa pamamagitan ng rationalization. Kasi maaaring ulitin ulit ito. Which of the following is not an input device? Is this keyboard, mouse, gaming application, or monitor? Ano sa tingin nyo ang tamang sagot? Paki-comment down below sa comment section. Let's see kung makuha mo. Para masagutan ng tanong na ito, ano muna ang keywords or clue words sa tanong na ito? Ang keywords or clue words sa tanong na ito ay ang not an input device. Alamin muna natin ang kahulugan at pagkakaiba ng input device sa output device para madali nating mahanap ang tamang sagot. Kapag sinabing input device ay isa na ginagamit upang ipasa ang impormasyon sa computer. Ang pinakakaraniwang input device ay ang keyboard at mouse, habang ang output device naman ay anumang bahagi ng hardware na naku-convert ng data sa isang form na maaaring makita ng mga tao. Ang ilang karaniwang halimbawa ng mga output device ay ang mga monitor o display, printer, speaker, headphone, projector, at kahit na mga tactile device tulad ng mga braille reader. Since alam na natin ang kahulugan at pinagkaiba ng input device sa output device at ang ilang mga halimbawa neto, madali na nating masasagutan ang katanungan. Ngayon, isa-isahin natin ang choices. Ang keyboard ba ay isang input device? Pasok ba siya sa kahulugan ng input device? Nalaman naman natin na oo. Kaya ito ay isang input device. What about mouse? Isang input device ba ito? Nalaman naman natin na oo. Kaya ito ay isang input device rin. Ngayon, ang natitira na lang sa choices ay ang letter C at letter D. Ito ba ay ang gaming application o monitor? Ang tamang sagot sa katanungan na ito ay ang letter D, monitor. Sa mga ibinigay na pagpipilian sa itaas, ang monitor ay ginagamit upang makatanggap ng impormasyon mula sa computer. Kaya ito ay isang output device or not input device. Habang ang gaming application naman ay kabilang sa input device. Malinaw na po ba? Ang sunod na kaklaruhin ko naman ay ang tanong kung saan marami pa rin ang nalilito o nagkakamali. Lumabas na ang tanong na ito, kaya ngayon bibigyan ko ng linaw sa pamamagitan ng rationalization kasi maaaring ulitin ulit ito. The highest category in the classification of animals and plants is this genus, species, kingdom, domain? Ano sa tingin nyo ang tamang sagot? Paki-comment down below sa comment section. Let's see kung makuha mo. Para masagutan ang tanong na ito, ano muna ang keywords or clue words? Ang keywords or clue words sa tanong na ito ay ang highest category in the classification of animals and plants. Mag-eliminate muna tayo ng unang dalawa na hindi pwedeng maging tamang sagot. Alam naman natin na hindi pwedeng maging tamang sagot ang letter A at letter B, ang genus at species. Kaya tatanggalin na natin ito sa apat na pagpipilian. Ang natitira na lang ay ang letter C at letter D. Ito ba ay ang kingdom
o domain. Sa lahat ng sumagot ng letter D, which is domain, lahat po kayo ay nagkakamali. Dahil ang tamang sagot ay ang letter C, kingdom. Kingdom is the highest category in the classification of animals and plants. Hindi po ang domain. Kingdom, which is classified into subgroups at many levels such as Animalia, Fungi, Protista, Plantae, and Monera. Pero kung ang tanong ay what is the highest taxonomic level, ang tamang sagot po ay ang domain. Ang pagbabasihan natin ay ang mnemonic na di ka papasa causes our families great sadness. Kaya kailangan nyo lang talagang basahin at unawain ng mabuti o maigi ang tanong. Again, kapag ang itinanong ay ang highest category in the classification of animals and plants, ang sagot po dyan ay ang kingdom. Pero kapag ang itinanong ay ang highest taxonomic level, ang tamang sagot po dyan ay ang domain. Malinaw na po ba? Ang sunod na kaklaruhin ko naman ay ang tanong kung saan marami ang nalilito o nagkakamali pa rin. Lumabas na ang tanong na ito, kaya ngayon bibigyan ko ng linaw sa pamamagitan ng rationalization kasi maaaring ulitin ulit ito. What is the largest desert in the world? Is this Arabian, Sahara, Arctic, or Antarctica? Ano sa tingin nyo ang tamang sagot? Paki-comment down below sa comment section. Let's see kung makuha mo. Para masagutan ng tanong na ito, ano muna ang keywords or clue words sa tanong na ito? Ang keywords or clue words sa tanong na ito ay ang largest desert in the world. Mag-eliminate muna tayo ng unang dalawa na hindi pwedeng maging tamang sagot. Alam naman natin na hindi pwedeng maging tamang sagot ang letter A at letter C, ang Arabian at Arctic. Kasi kapag sinabing Arabian, ito ang largest, hottest desert in Asia. Habang ang Arctic naman ay ang coldest desert in the world. Ang natitira na lang sa pagpipilian ay ang letter B at letter D. Ito ba ay ang Sahara o Antarctica? Ang tamang sagot po ay letter D, Antarctica. Antarctica is the largest desert in the world because Antarctica covers 5.5 million square miles while Sahara is 3.5 million square miles. Pero kapag wala sa choices, ang Antarctica at andyan ang Sahara, Sahara Desert ang isagot. Pero kapag nasa choices ang Antarctica at Sahara, Antarctica ang isagot. Kasi may mga times talaga na wala sa choices ang Antarctica noong nakaraan. Again, kapag sinabing largest, hottest desert in Asia, that's Arabian. Kapag sinabi namang largest, coldest desert in Asia, that's Gobi. Kapag sinabi namang largest desert in the world and largest, coldest desert in the world, that's Antarctica. At kapag sinabi namang the coldest desert in the world, that's Arctic. At kapag sinabi namang largest, hottest desert in the world, that's Sahara. At kapag sinabi namang hottest desert in the world, that's Sunuran or Dalat Desert. Malinaw na po ba? Ang sunod na kaklaruhin ko naman ay ang tanong kung saan marami pa rin hanggang ngayon ang nalilito o nagkakamali. Lumabas na ang tanong na ito, kaya ngayon bigyan natin ng linaw sa pamamagitan ng rationalization kasi maaaring ulitin ulit. Which of the following is the proper sequence of a water cycle? Is this letter A, letter B, letter C, or letter D? Ano sa tingin nyo ang tamang sagot? Paki-comment down below sa comment section. Let's see kung makuha mo.
Para sagutan ang tanong na ito, ano muna ang keywords or clue words sa tanong na ito? Ang keywords or clue words sa tanong na ito ay ang proper sequence of a water cycle. Ano nga ba ang proper sequence of a water cycle? Let's talk about it first. There are four main stages in the water cycle. They are evaporation, condensation, precipitation, and collection. Tandaan na evaporation ang nasa unahan, sinusundan ng condensation, precipitation, at collection. At ang mnemonic natin para dyan ay easy peasy. Ngayon may ideya na tayo kung ano ang proper sequence of a water cycle. Isa-isahin natin ang pagpipilian. Ang letter A ba ay nagsisimula sa evaporation? Di ba hindi? Ang letter A ay nagsisimula sa collection, kaya sa apat na pagpipilian, isa ito sa tatanggalin natin. Pangalawa, ang letter B ba ay nagsisimula sa evaporation? Di ba? Oo, nagsisimula ito sa evaporation, kaya pananatilihin natin ito. What about letter C? Ito ba ay nagsisimula sa evaporation? Di ba hindi? Nagsisimula ito sa precipitation, kaya ito ay ang pangalawang tatanggalin sa apat na pagpipilian. Last, ang letter D ba ay nagsisimula sa evaporation? Di ba hindi? Kasi nagsisimula ito sa transpiration, kaya ito ang pangatlong tatanggalin sa pagpipilian. Ano ang inyong napansin? Di ba tanging letter B lamang ang nagsisimula sa evaporation, kaya ito ang tamang sagot sa tanong na ito. Ganon lang kasimple na makuha ang tamang sagot. Pero i-double check pa rin natin kung tama talaga ang pagkakasunod-sunod nito. Nakita naman natin na tama ang pagkakasunod-sunod, kaya kumpirmado na ito talaga ang tamang sagot. Basta tandaan na ang proper sequence of a water cycle ay evaporation, condensation, precipitation, transpiration, at collection. Ang mnemonic natin dyan para madaling matandaan ay ECPTC. Malinaw na po ba? Ang sunod na kaklaruhin ko naman ay ang tanong kung saan marami pa rin hanggang ngayon ang nalilito o nagkakamali. Lumabas na ang tanong na ito, kaya ngayon bibigyan ko ng linaw sa pamamagitan ng rationalization kasi maaaring ulitin ulit ito. She is known for her love sonnets. Is this Edith Tiampo, Ofelia D. Malanta, Paz Marquez Benetes, or Hilda Cordero Fernando? Sino sa tingin nyo ang tamang sagot? Paki-comment down below sa comment section. Let's see kung makuha mo. Para masagutan ng tanong na ito, ano muna ang keywords or clue words sa tanong na ito? Ang keywords or clue words sa tanong na ito ay ang known for her love sonnets. Mag-eliminate muna tayo ng unang dalawang hindi pwede maging tamang sagot. Tatanggalin natin ang letter C at letter D. Sina Paz Marquez Benetes at Hilda Cordero Fernando, because Paz Marquez Benetes is known for writing the first modern Philippine short story penned in English, which is Dead Stars. Tandaan nyo po yan ha, kasi ang itinatanong kay Paz Marquez Benetes ay kung ano raw ang kanyang naisulat na akda. Yun po ay walang iba kung hindi ay ang Dead Stars. While Hilda Cordero Fernando is known for writing and publishing numerous works exploring Filipino culture, she wrote The Butcher, the Baker, and the Candlestick Maker. Ganon rin, pakitandaan rin ang mga nagawang akda ni Hilda Cordero Fernando, kung saan ito ay ang mga pinamagatang The Butcher, the Baker, and the Candlestick Maker. Ang natitira na lang sa apat na pagpipilian ay ang letter A at letter B, sina Edith Tiampo at Ofelia D. Malanta. Sino nga ba sa kanilang dalawa? Karamihan sa mga coaches, mentors at lecturers noon, sinasabing si Ofelia D. Malanta raw ang tamang sagot at hindi si Edith Tiampo. Masyado pang magulo noon. Kamakailan lamang natapos na rin sa wakas ang diskusyon na ito kung saan ang tamang sagot talaga ay si Edith Tiampo. Kapag sinabing
she is known for her love sonnets. At hindi si Opelia D. Malanta kasi siya ay kilala bilang the goddess of Philippine poetry. At ito pa ang isang katunayan kung bakit ang tamang sagot talaga ay si Edith Tiempo kasi sa pinaka-latest na lumabas na tanong ay wala na sa pilian si Opelia D. Malanta, hindi katulad ng dati. Kaya tapos na ang usapan, kumpirmado na si Edith Tiempo ang tamang sagot kapag ang tanong ay she is known for her love sonnets. Malinaw na po ba? Ang sunod na kaklaruhin ko naman ay ang tanong kung saan marami pa rin ang nalilito o nagkakamali. Lumabas ng tanong na ito kaya ngayon bibigyan ko ng linaw sa pamamagitan ng rationalization kasi maaaring ulitin ulit ito. All of the following are World Heritage Sites in the Philippines except is this Tubataha Reefs Natural Park, Mayon Volcano Natural Park, Yellowstone Natural Park, or Rice Terraces. Ano sa tingin nyo ang tamang sagot? Paki-comment down below sa comment section. Let's see kung makuha mo. Para masagutan ng maayos ang tanong na ito, ano muna ang keywords or clue words? Ang keywords or clue words sa tanong na ito ay ang World Heritage Sites in the Philippines except. Be careful sa may mga tanong na may not, except, does not, yan po ay ang mga word na pampalito sa isang tanong. Kaya kapag nakakita kayo ng ganyan sa isang question, bilugan agad. Para masagutan ng maayos ang tanong na ito, mag-eliminate muna tayo ng unang dalawang hindi pwede maging tamang sagot. Tatanggalin ang letter B at letter D kasi ang Mayon Volcano Natural Park at Rice Terraces ay alam naman natin na ito ay matatagpuan sa Pilipinas. Mayon Volcano Natural Park was currently being nominated as a World Heritage Site while the Banawe Rice Terraces were designated a UNESCO World Heritage Site described as a living cultural landscape of unparalleled beauty. Ang natitira na lang sa apat na pagpipilian ay ang letter A at letter C. Ito ba ay ang Tubataha Reefs Natural Park o ang Yellowstone Natural Park? Ang tamang sagot sa tanong na ito ay ang letter C, ang Yellowstone Natural Park kasi sa apat na pagpipilian, ito lang ang hindi matatagpuan sa Pilipinas kasi ang Yellowstone Natural Park is a natural park of the United States habang ang Tubataha Reefs Natural Park ay kasali sa World Heritage Sites in the Philippines at matatagpuan sa Puerto Princesa, Palawan. Ang Tubataha Natural Park has been declared a UNESCO World Heritage Site because of its incredibly diverse marine species. Malinaw na po ba? Ang sunod na kaklaruhin ko naman ay ang tanong kung saan marami pa rin ang nalilito o nagkakamali. Lumabas ng tanong na ito kaya ngayon bibigyan ko ng linaw sa pamamagitan ng rationalization kasi maaaring ulitin ulit ito. Which of the following is the oldest province of the Philippines? Is this Baguio, Manila, Cebu, or Aklan? Ano sa tingin nyo ang tamang sagot? Paki-comment down below sa comment section. Let's see kung makuha mo. Para masagutan ng maayos ang tanong na ito, ano muna ang keywords or clue words? Ang keywords or clue words sa tanong na ito ay ang oldest province of the Philippines. Mag-eliminate muna tayo ng unang dalawang hindi pwede maging tamang sagot. Tatanggalin ang letter A at letter B kasi ang Baguio ay kilala bilang summer capital of the Philippines habang ang Manila naman ay kilala bilang capital city of the Philippines. Sa apat na pagpipilian, ang natitira na lang ay ang letter C at letter D. Ito ba ay ang Cebu o Aklan? Ang tamang sagot ay letter D, Aklan. Kasi ito ay ang kilala bilang the oldest province in the Philippines habang ang Cebu naman ay ang oldest city in the Philippines. Again, kapag sinabing summer capital of the Philippines, that's Baguio. Capital of the Philippines, that's Manila. Oldest city of the Philippines, that's Cebu. Oldest province of the Philippines, that's Aklan.
Malinaw na po ba? Ang sunod na kaklaruhin ko naman ay ang tanong kung saan marami pa rin hanggang ngayon ang nalilito o nagkakamali. Lumabas na ang tanong na ito kaya ngayon bibigyan ko ng linaw sa pamamagitan ng rationalization kasi maaaring ulitin ulit ito. Rizal's genius was manifested in his poem Mi Ultimo Adios, in English, My Last Farewell, which is classified as, is this haiku, elegy, epic, or sonnet? Ano sa tingin nyo ang tamang sagot? Paki-comment down below sa comment section. Let's see kung makuha mo. Para masagutan ang tanong na ito, ano muna ang keywords or clue words? Ang keywords or clue words sa tanong na ito ay ang Mi Ultimo Adios classified as. Ngayon, mag-eliminate muna tayo ng unang dalawang hindi pwede maging tamang sagot. Tatanggalin natin ang letter A at letter C kasi ang huling tula na naisulat ni Jose Rizal ay hindi pasok sa definisyon ng haiku at epic. Kasi kapag sinabing haiku, ito ay isang tula ng Hapon na may 3 linya na may 17 pantig. Kapag sinabi namang epico, ito ay isang mahabang tula na kinasasangkutan ng mga kabayanihan. Ang natitira na lang sa 4 na pagpipilian ay ang letter B at letter D. Ito ba ay isang elegy o isang sonnet? Ang tamang sagot sa katanungang ito ay ang letter B, elegy. Mi Ultimo Adios, in English, My Last Farewell by Jose Rizal is not a sonnet. It is classified as an elegiac poem. Ito ay itinuturing na isa sa pinakamahalagang akdang pampanitikan sa Pilipinas at kadalasang itinuturing na tula ng paalam. Ang mga elehiya ay ang mga tula na nagpapahayag ng kalungkutan o panaghoy para sa mga namatay. At ang Mi Ultimo Adios ay nagsisilbing pamamaalam ni Rizal sa kanyang tinubuang bayan, ang Pilipinas, habang inaabangan niya ang kanyang pagkamatay. Bakit hindi nga ba sonnet ang huling tula na naisulat ni Jose Rizal? Kasi kapag sinabi namang sonnet, ito ay isang tula na may 14 na linya. Ang bawat linya ay may 10 pantig at ang tula ay may nakapirming pattern ng mga rhymes. Malinaw na po ba? Ang sunod na kaklaruhin ko naman ay ang tanong kung saan marami pa rin hanggang ngayon ang nalilito o nagkakamali. Lumabas na ang tanong na ito kaya ngayon bibigyan ko ng linaw sa pamamagitan ng rationalization kasi maaaring ulitin ulit ito. Who is the father of modern psychology? Is this Watson, Wundt, Thorndike, or Freud? Sino sa tingin nyo ang tamang sagot? Paki-comment down below sa comment section. Let's see kung makuha mo. Para masagutan ang tanong na ito, ano muna ang keywords or clue words? Ang keywords or clue words sa tanong na ito ay ang father of modern psychology. Ngayon, mag-eliminate muna tayo ng unang dalawang hindi pwede maging tamang sagot. Tatanggalin muna natin ang letter A at letter C, sina Watson at Thorndike. Dahil kilala si John Watson sa pagtatag ng classical behaviorism, habang si Edward Thorndike naman ay kilala bilang the father of modern educational psychology. Binuo din niya ang unang 3 mga batas ng pagkatuto, kung saan very familiar tayo na mga guro sa kanyang laws of learning na law of readiness, law of exercise at law of effect. Ang natitira na lang sa 4 na pagpipilian ay ang letter B at letter D. Ito ba ay si Wundt o si Freud? Ang tamang sagot sa bilang na ito ay si Freud, hindi si Wundt. Because Sigmund Freud is the father of modern psychology while William Wundt is the father of psychology. Malinaw na po ba? Sunod na kaklaruhin ko naman ay ang tanong kung saan marami pa rin hanggang ngayon ang nalilito o nagkakamali. Lumabas na ang tanong na ito kaya ngayon bibigyan ko ng linaw sa pamamagitan ng rationalization kasi maaaring ulitin ulit ito. Jose Sisi was pen name used by. Is this Jose Garcia Villa, Jose Rizal, Jose de la Cruz, or Jose de Jesus? Sino sa tingin niyo ang tamang sagot? Paki-comment down below sa comment section. Let's see kung makuha mo. Para masagutan ng maayos ang tanong na ito, ano muna ang keywords or clue words? Ang keywords or clue words sa tanong na ito ay ang Jose Sisiw pen name.
Ngayon, mag-eliminate muna tayo ng unang dalawang hindi pwede maging tamang sagot. Tatanggalin muna natin ang letter A at letter B. Sina Jose Garcia Villa at si Jose Rizal. Dahil si Jose Garcia Villa ay kilala sa kanyang sagisag panulat o pen name na Dab Bellion na kombinasyon ng mga salitang kalapate, agila at leon at ang pinaniniwalaan niyang tunay niyang katauhan. Kabilang sa kanyang mga kilalang gawa ang The Anchored Angel, The Emperor's New Sonnet at Footnote to Youth. Habang ang sagisag panulat o pen names naman ni Dr. Jose Rizal ay P. Jacinto, Agno, Laong Laan at Dimasalang. Ang natitira na lang sa apat na pagpipilian ay ang letter C at letter D. Ito ba ay si Jose de la Cruz o Jose Cecilio Corazon de Jesus? Ang tamang sagot sa katanungan na ito ay si Jose de la Cruz. Siya ay mas kilala sa kanyang sagisag panulat o pen name na Joseng Sisiw at isa siyang sa mga dakilang manunulat na Tagalog noong panahon ng pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas. Habang si Jose Cecilio Corazon de Jesus Pangilinan naman ay kilala rin sa kanyang sagisag panulat o pen name na Joseng Batuti. Siya naman ay isang makatang Pilipino na gumamit ng mga tulang Tagalog upang ipahayag ang mga Pilipino. Again, sino ang may pen name na Dab Bellion? That's Jose Garcia Villa. Sino naman ang may pen names na P. Jacinto, Dimasalang, Laong Laan at Agno? That's Jose Rizal. Sino naman ang may pen name na Joseng Sisiw? That's Jose de la Cruz. At sino naman ang may pen name na Joseng Batuti? That's Jose de Jesus. Malinaw na po ba? Ang sunod na kaklaruhin ko naman ay ang tanong kung saan marami pa rin hanggang ngayon ang nalilito o nagkakamali. Lumabas ng tanong na ito, kaya ngayon bibigyan ko ng linaw sa pamamagitan ng rationalization. Kasi maaaring ulitin ulit ito. Which is considered the father of ethics? Is this Aristotle, Carl Linnaeus, Homer, or Socrates? Sino sa tingin nyo ang tamang sagot? Paki-comment down below sa comment section. Let's see kung makuha mo. Para masagutan ng tanong na ito, ano muna ang keywords or clue words? Ang keywords or clue words sa tanong na ito ay ang father of ethics. Ngayon, mag-eliminate muna tayo ng unang dalawang hindi pwede maging tamang sagot. Tatanggalin muna natin ang letter B at letter C. Sina Carl Linnaeus at Homer. Dahil si Carl Linnaeus ay madalas na tinatawag o kilala bilang the father of taxonomy. Ang kanyang sistema para sa pagbibigay ng pangalan, pagraranggo at pag-uuri ng mga organismo ay malawak na ginagamit ngayon. Habang si Homer naman ay kilala sa kanyang akdang Iliad at Odyssey. Ang natitira na lang sa apat na pagpipilian ay ang letter A at letter D. Ito ba ay si Aristotle o Socrates? Ang tamang sagot ay ang letter D. Si Socrates ang father of ethics and inquiry. Siya ay sa katunayan kilala bilang father of Western philosophy for his reason. Habang si Aristotle ay kilala bilang the father of science due to his contribution to biology, siya rin ay itinuturing na the father of biology, father of zoology, and father of logic. Malinaw na po ba? Ang sunod na kaklaruhin ko naman ay ang tanong kung saan marami pa rin hanggang ngayon ang nalilito o nagkakamali. Lumabas na ang tanong na ito kaya ngayon bibigyan ko ng linaw sa pamamagitan ng rationalization kasi maaaring ulitin ulit ito. Teacher Martin receives a love letter from one of her third-year high school students in English. What should Mr. Martin do? Letter A. Read her letter to the class. Letter B. Let the student express her feelings through letters. Letter C. Ignore her. Or letter D. Surrender the letter to the parent of the student.
Ano sa tingin niyo ang tamang sagot? Paki-comment down below sa comment section. Let's see kung makuha mo. Para masagutan ang tanong na ito, ano muna ang keywords or clue words? Ang keywords or clue word na ito ay ang teacher received a love letter from her student. What should Mr. Martin do? Ngayon, mag-eliminate muna tayo ng unang dalawang hindi pwede maging tamang sagot. Tatanggalin muna natin ang letter A at letter D. Ang read her letter to the class and surrender the letter to the parent of the student kasi red flag yan. As a teacher, you must promote conducive environment for learning. Kung saan bilang isang guro, dapat siguraduhin mo na ang learner ay maging komportable at safe siya sa kanyang learning environment. Kaya hindi mo dapat basahin ang kanyang love letter sa harap ng klase kasi maaari siyang pagtawanan o mabuli kapag ginawa mo ito. Pangalawa, red flag rin ang surrender the letter to the parent of students kasi bilang isang guro hanggat maaari, resolbahin o bigyan mo muna ng solusyon ang problema o sitwasyon bago ka dumulog sa ibang otoridad o kung sino-sino pa. At kapag ginawa mong ibigay ang love letter ng estudyante mo sa kanyang magulang, maaari itong mapagalitan o may iba pang posibilidad na hindi magandang mangyari. Kaya maling maging immediate response o hakbang ito. Ang natitira na lang sa apat na pagpipilian ay ang letter B at letter C. What's your immediate response are you going to undertake? Let the student express her feelings through letters or just ignore her? The correct answer is letter C. Just ignore her. Huwag mo munang pansinin kasi dito papasok yung preventive approach to discipline and managing surface behavior na plan ignoring. Kung saan kapag ang isang estudyante ay nagpapansin, huwag mo munang pansinin. Kasi kapag binaliwala mo siya, maaring hindi niya na ulitin ang isang kilos kasi pakiramdam niya ay wala kang pakialam o nabaliwala siya. Pero kapag umulit-ulit at hindi tumigil, that's the right time para gumawa ng panibagong angkop na hakbang para tugunan ang partikular na sitwasyon. Malinaw na po ba? Ang sunod na kaklaruhin ko naman ay ang tanong kung saan marami pa rin hanggang ngayon ang nalilito o nagkakamali. Lumabas na ang tanong na ito kaya ngayon bibigyan ko ng linaw sa pamamagitan ng rationalization kasi maaaring ulitin ulit ito. What is the lowest form of learning? Is this perceiving, responding, conditioning, or teaching? Ano sa tingin niyo ang tamang sagot? Paki-comment down below sa comment section. Let's see kung makuha mo. Para masagutan ng maayos ang tanong na ito, ano muna ang keywords or clue words? Ang keywords or clue words sa tanong na ito ay ang lowest form of learning. Mag-eliminate muna tayo ng unang dalawang hindi pwede maging tamang sagot. Tatanggalin muna natin ang letter B at letter D, ang responding at teaching, kasi hindi ito ang lowest form of learning o hinahanap natin. Ang natitira na lang sa apat na pagpipilian ay ang letter A at letter C. Ito ba ay perceiving o conditioning? Ang tamang sagot sa katanungan na ito ay ang letter A, perceiving not conditioning. Because the lowest form of learning is perceiving, perception, or awareness. And then the correct sequence of forms of learning are perceiving, responding, and conditioning. At ang mnemonic natin para dyan ay PRC. Bago ang iyong pagtugon, dapat mo munang malaman ang stimulus. Ngayon, pagkatapos ng kamalayan, maaari ka na ngayong tumugon batay sa na-perceive mo. Dumarating ang pagkondisyon pagkatapos ng patuloy na kamalayan at pagtugon. Malinaw na po ba? Ang sunod na kaklaruhin ko naman ay ang tanong kung saan marami pa rin hanggang ngayon ang nalilito o nagkakamali. Lumabas na ang tanong na ito kaya ngayon bibigyan ko ng linaw sa pamamagitan ng rationalization kasi maaaring ulitin ulit ito. Why is there a need to take down notes during the observations? Is this to take place these notes in the portfolio? To ensure completeness of your report?
to help you write a better reflection journal, or to serve as a piece of evidence in your observation? Ano sa tingin nyo ang tamang sagot? Paki-comment down below sa comment section. Let's see kung makuha mo. Para masagutan ng maayos ang tanong na ito, ano muna ang keywords or clue words? Ang keywords or clue words sa tanong na ito ay ang why is there a need to take down notes. Isa-isahin muna natin ang mga pagpipilian. Kailangan ba natin mag-take down ng notes during the observations? Ito ba ay to place these notes in the portfolio? Siyempre, oo. To ensure completeness of your report? Siyempre, oo naman. To help you write a better reflection journal? Siyempre, oo rin. To serve as a piece of evidence in your observation? Siyempre, lalong oo. Kung lahat pala ay maaaring maging tamang sagot, ano po pala ang dapat piliin? Since tama po lahat o maaaring maging tamang sagot, ang pinakaangkop o tumpak na isagot sa katanungan na ito ay ang letter D. Kasi ang pinaka-immediate use ng notes ay to serve as a piece of evidence in your observation. Malinaw na po ba? Ang sunod na kaklaruhin ko naman ay ang tanong kung saan marami pa rin hanggang ngayon ang nalilito o nagkakamali. Lumabas ng tanong na ito kaya ngayon bibigyan ko ng linaw sa pamamagitan ng rationalization kasi maaaring ulitin ulit ito. Rosana sees the suffering of her sick grandmother and receives suggestion to agree to mercy killing. What moral principle should be applied in this case? Is this the principle of double effect? Between two evils do the lesser evil, the principle of material cooperation, or the end does not justify the means? Ano sa tingin nyo ang tamang sagot? Paki-comment down below sa comment section. Let's see kung makuha mo. Para masagutan ng maayos ang tanong na ito, ano muna ang keywords or clue words? Ang keywords or clue words sa tanong na ito ay ang mercy killing. Mag-eliminate muna tayo ng unang dalawang hindi pwede maging tamang sagot. Tatanggalin muna natin ang letter B at letter C. Ang between two evils do the lesser evil and the principle of material cooperation. Dahil ang prinsipyong between two evils do the lesser evil ay nagpapahiwatig ng pagpili ng mas maliit sa dalawang kasamaan. Gayunpaman, hindi nito ganap na nakuha ang mga nuances ng sitwasyon kung saan ang intensyon at ang likas na katangian ng kilos ay makabuluhan. Habang ang the principle of material cooperation naman ay tumatalakay sa pagtutulungan sa masamang gawain na hindi direktang nauugnay sa moral na suliranin na ipinakita tungkol sa mercy killing. Ang natitira na lang sa apat na pagpipilian ay ang letter A at letter D. Ito ba ay ang the principle of double effect or the end does not justify the means? Ang tamang sagot sa katanungan na ito ay ang letter A, the principle of double effect. Kasi ang prinsipyong ito ay nagsasaad ng isang aksyon na may mabuti at masamang epekto ay maaaring pinahihintulutan sa moral kung ang aksyon mismo ay mabuti o neutral. Ang masamang epekto ay hindi nilayon at may proportional na matinding dahilan para pahintulutan ang masamang epekto. Basta euthanasia or mercy killing, principle of double effect ito kasi mayroong dalawang effect. The intention is good to end the suffering while killing is not good. Bakit hindi letter D? The end does not justify the means. Ang tamang sagot. Kasi minumungkay ng prinsipyong ito na hindi mabibigyang katwiran ng resulta ang mga paraan na ginamit upang makamit ito. Sa kasong ito, tinatanaw nito ang pagiging komplikado ng sitwasyon kung saan mahalaga ang intensyon sa likod ng aksyon. Malinaw na. Ang sunod na kaklaruhin ko naman ay ang tanong kung saan marami pa rin hanggang ngayon ang nalilito o nagkakamali. Lumabas ng tanong na ito kaya ngayon bibigyan ko ng linaw sa pamamagitan ng rationalization kasi maaaring ulitin ulit ito. What is the sign for emergent reading literacy of the child at age 7? Is this printing many words, word by word matching, fascinating with books, or filling the blanks in the sentence?
Ano sa tingin nyo ang tamang sagot? Paki-comment down below sa comment section. Let's see kung makuha mo. Para masagutan ng maayos ang tanong na ito, ano muna ang keywords or clue words? Ang keywords or clue words sa tanong na ito ay ang sign for emergent reading literacy of the child at age 7. Ngayon, mag-eliminate muna tayo ng unang dalawang hindi pwede maging tamang sagot. Tatanggalin muna natin ang letter A at letter D na printing many words and filling the blanks in the sentence. Bagamat ang printing many words ay isang sinyalis ng pag-unlad sa literacy, hindi ito nangangahulugan ng lumilitaw na karunungang bumasa at sumulat sa edad na 7. Sa edad na ito, ang mga bata ay inaasahang magkaroon ng mas advanced na mga kasanayan sa pagbasa at pagsulat. Habang ang filling blanks in sentences naman ay isang mas advanced na kasanayan sa pag-unawa sa pagbasa na karaniwang nabubuo pagkatapos ng lumitaw na literacy. Ang natitira na lang sa apat na pagpipilian ay ang letter B at letter C. Ito ba ay word by word matching or fascinating with books? Ang tamang sagot sa katanungan na ito ay ang letter C, fascinating with books. Ito ay isang malakas na tagapagpaywatig ng lumilitaw na karunungang bumasa at sumulat. Ang mga bata na nabighani sa mga libro ay nagpapakita ng tunay na interes sa pagprint at mga kwento na isang mahalagang bahagi ng lumilitaw na literacy. Bakit hindi ang letter B ang tamang sagot na word by word matching? Dahil isa itong kasanayang nauugnay sa pag-unlad ng maagang pagbasa, ngunit hindi ito isang tiyak na katangian ng lumilitaw na literacy sa edad na 7. Malinaw na po ba? At dyan nagtatapos ang aking presentasyon at talakayan sa araw na ito. Kung bago ka pa lamang sa channel ko at nakita mong kapaki-pakinabang ang video na ito, please subscribe to my YouTube channel and please press the notification bell button para updated ka palagi sa mga susunod pa na kaalaman na aking ibabahagi. At pa-share na rin para mas marami pa ang makapanood ng video ito. Magkita-kita ulit tayo sa susunod ko pang panibagong panakaalaman na aking ibabahagi.